Silipin po natin yung magandang kaganapan na nangyari nung round number 3 dito po sa Superbet Chess Classic Romania 2025. Unahin na po natin, walang iba kundi si Grandmaster Wesley So, nakalaban po si Grandmaster Jan Christoph Duda. So natalo si Wesley nung round number 2 kay MBL. Makabawi kaya? Puti po siya dito, ang tinira niya po ay C4, Knight F6, Knight C3, English opening na sinagot ng E6. Pagka E6, D4, ayun, pwede matranspose sa Nimso at Bishop B4 ang tinira, Nimso Indian defense na nga na sinagot ni Wesley ng E3 lang. Pagka E3, nag-castling, Bishop D3 develop, nag-D5, kinontrol agad yung gitna, nag-Knight F3, tapos kinapture ni Duda. Ito pong C4, persadong bawiin ng Bishop, tapos C5 lang. So parang ang nangyari, no, Nimso Indian siya pero parang naging exchange variation ng Queen's Gambit. Ang tawag po dito sa opening na ito, eksakto, according sa chess.com, is Nimso Indian defense, Bishop attack, classical defense. Anyway, linya po yan. Pagka C5, kinaslingan lang ni Wesley na sinagot ng Knight C6. Mabilis sila parehong tumira. At pagkatira po ng A3 ni Wesley, immediately umatras yung Bishop. Pagka-atras ng Bishop, Wesley played Bishop D3. Linyang-linya pa rin. Ito po yung Gligoric Bernstein defense ng Nimso Indian na sinagot po ni Duda ng medyo kaduda-dudang tira. Kasi ang common pong ginagawa dito talaga is kinakapture. Pero si Duda, H6 lang. Tumulak lang po ng pawn. Ang nakikita ko or nababasa ko sa tulak na yan, baka pineben ito, ayaw niyang ganun. Yun po ata. Anyway, si Wesley So naman, ang ginawa, nag-Bishop C2. At kung papansin ninyo, tagal pinag-isipan yung Bishop C2. Halos 15 minutes po siya nag-isip dyan. Kasi nabigla siguro siya sa tiradang ito. Anyway, yan po ay linya at yan po ay ang number 1 engine move. No? So, ang pinaka-idea, buksan po siguro ito para madepensa at pwede ka rin mangulit mamaya dito, di ba? May mga ganong idea. Ang ginawa naman ni Duda, nag-queen sa may E7. Abay, pareho po sila nangapa. Kung kanina, mabilis tumira si Duda, sa Queen E7 na yan, tagal niyang pinag-isipan. So, nag-spend po siya dyan ng 15 minutes din. Halos. Anyway, nag-Knight E4 si Wesley, exchanging the Knight, na-kinapture po yan. And then, binawi ng Bishop, of course, at dito na po, nagkaroon ng nobility. Nangyari po po, tinigs po ito eh. Pero sa pagkakataong ito, inuna po ni Duda yung Rook D8 muna. Yan, nobility po yan. Nasinagot ng Queen A4 para iwas sa pin, pwede nang i-takes to. Tapos may mga B4 pang idea. Napilitan yan Bishop B6 na kinapture. Binawi po ng Reyna and then Bishop D2 develop lang. Pagka-develop ng Bishop, develop lang din siya ng Bishop na sinundan ng Rook C1. Tumakbo yung Reyna and then Queen B3. Ayun. So, bakit po siya nag-Queen B3? Kasi may discovery attack sa Reyna dun eh. Pwede mag-Knight dun, no? Tapos biglang pupunta dito, medyo mahirapan, gugulo. Kaya Queen B3 agad and then nag-Bishop E8 naman para mabuksan yung tore, no? Pagka Bishop E8, Rook D1. Control din si Wesley ng open file. Sinagot ng Bishop A5, pinapalit lang. Siyempre, kinapture ni Wesley, tinakes, and then, nag-queen lang sa C2. Inatake, kaya umiwas. Nag-Rook takes D1, Rook takes D1, Rook D8. Naku po. Medyo nakikinata na natin. Pinapalit-palit na ng pyesa. Ayan, no? Pinapalit ni Duda. At ayan na naman, another palit. At syempre, kinapture ni Wesley para kahit papano, isolated pawn. Pero, hindi enough. At yan po ay mauuwi din sa tabla. Ayan na, nagkapalit-palit, nauwi na sa tabla. Very equal. At kung tatanungin nyo accuracy, mabilis ko lang ipakita. Ganito yan pagtabla, accuracy niyan, ganyan kataas. 99.3 saka 99.5, halos perfect game. Kaya ganyan. Anyway, punta tayo sa mga laro na kung saan nagkabaragan. Unahin natin itong very interesting matchup. Game between Grandmaster Fabiano Caruana at yung isa po sa pinaniniwalaan ni Magnus na malamang sa alamang maging world champion in the future. Medyo believe siya dito Silang dalawa ni Hikaru, pinagsisigawan nila na eto na,
ang pinaka-talented na bata ngayon, si Grandmaster Alireza Firouzja. So, puti po si Alireza nag D4, D5, Knight F3, Knight F6, and then C4. By the way, Alireza is currently leading the tournament with 1.5. Nag E6, nag Knight C3, Bishop, or Knight D7, kinapture yung D5, binawi, and then Bishop G5. Ito po yung popular na Queen's Gambit decline, 3 Knights Barman variation. Ayan. So, may mga linya pa nga dyan na sinasacrifice to. Tapos pagka-capture mo, takes doon, may check. Anyway, ang ginawa po is nag C6, dinipensahan, and then Queen C2. Aba, ang common naman sa ganitong play, yung gaganyan lang, ganun, minority attack. Yan ang common dyan. Pero anong nangyari? Tingnan nyo po, Bishop E7, nag E3, ayan na. At ang ginawa dito ni Fabi, Knight H5. Common kasi castling, pero inuna yung Knight H5. Abay, hinahamon yung Bishop, syempre kinapture, takes, and then nag G4 naman na agresibo. Ito pong si Alireza. This is not home prep anymore. Kung papansinin nyo po, medyo bumaba na yung oras sila. Pero aggressive yung G4. Ang tawag sa opening nito, Queen's Gambit decline, exchange, positional line, Reshevsky variation, napakahaba. Pero linya yan ha, inatake, tumakbo. Pagkatakbo Rook G1, ayan, depensa. Pagka Rook G1, nag Knight B6, okay, binuksan po yung Bishop ha, may threat doon. Kaya H3 depensa. At nag-Bishop E6 naman po yan. At after Bishop E6, eto na po yung nobility ng laro. Kasi, ang ginawa before, Knight E5. Pero sa pagkakataong ito, Bishop D3 ang tinira. Develop lang ng Bishop na sinagot ng G6. Ginaywagaan ako para sa G6. Kasi pagkatulak, bagsak yun. Okay. Yun pala yun. Ang ginawa naman ni Alireza, since, okay, yung king side, pag nagkasadya, taking kita, queen side ako mag-castling. Sabi ni Fabi, syempre, safe sa queen side. Doon ako. Queen side sila pareho nag-castling. According sa engine evaluation, this is equal. When it comes to time control, lamang na po si Fabi ng mahigit 20 minuto. Anyway, ang tinira po is King B1, nag-King B8, halos gayahan lang. Nilalagay ng gusto yung King sa safe side. Nag-King A1, sinagad na, no? Pero sabi ni Fabi, hindi ko sasagarin. Rook C8 na ako dito. Ang pinakaplano siguro, bubuksan niya yan sa C5 maglalaro, na sinagot ng Rook C1, yung pala plano mo, ako din. Then nag-Rook C7, para siguro i-baterya muna. Kaso, tinirahan lang po ng Knight sa may dito. Ang plano niya po ito na, para hindi ka makapag C5. Pero sabi ni Fabi, wait, manggugulo ako. H5. Pagka H5, hindi mo pinibuksan yung queen side or king side pala yan. Dahil lalamang po yung tore nandito sa open file. Kaya ginawa niyan, sinara. Pagkatulak, umatras. At pagkaatras, dinipensahan or tinulak para hindi po makain yung kanyang pawn. At eto na, nakapag C5 na. Ayan. So, wala, hindi nakaabot to, no? At pagka C5, pasado mong capturein yan, binawi ng kabayo, and then nag-Knight B5, hitting the rook, umatras lang. Pagka-atras, queen lang sa may C3. Medyo naiwagaan ako dyan, eh. Kasi parang unang tingin ko, di ba, may mga discovery, something like that. Pero, wala. Kakainin lang, eh. At ang pinakaplano niyan, matindi. Dalawang bagay. Pwede po siya dito, hitting the pawn. Pag tinulak mo, kain doon. Pwede din siyang check. Na pag gumano ka, pwede magtatalon yung kabayo. Diba? Yun po yung mga plano niya. Anyway, ang ginawa dyan ni Fabi, Bishop D7 agad. Sabi niya, medyo malikot yung kabayo. I need to get rid of that knight. Ang ginawa naman, nag-queen lang po sa may A3. Anong purpose? May threat doon. Tapos yung knight pinin niya. So, ginawa ni Fabi, kinain niya yung kabayo, malikot eh. Namin niya mangungulit eh. So, binawi, of course, and then nag-Rook C7 na intending to double up the rook. So, pagka-Rook C7, nag-Rook C2, dinoble na nga po ni Fabi yung kanyang tore, and then nag-doble din, baterya sa C5 naglalaro. Knight E4 naman ang tinira na kung saan ini-invite sa endgame. Kasi palit-palit mangyari. So, ang ginawa po dyan, kinapture yung tore. Of course, babawiin. Kinapture yung Reyna. Of course, babawiin. Kinapture yung kabayo. Of course, babawiin. At ang ending po, after all those exchanges,
sa endgame na ito, lamang daw po ang itim sa kadahilanan na yung pawn na yan ay weak. Yun po ang nangyayari. So, ang tinira po dyan is nag-rook H1 to defend, of course, and then dinipot na para wala ng weakness. Tapos yung knight, pwede dyan maglaro. Pressure doon, may talon doon, ano? May ganun. Basta, lamang po sa activity ng piyesa. Ang ginawa, Bishop D3, nag-rook lang po sa may G4. Tumira po ng Bishop C2 na mali. Ano ba tamang tira? King B1 activating the king. Pero pagkatira ng Bishop C2, which is threatening to go Bishop here and then put a lot of pressure sa pawn, naka-rook G2 eh. Anong meron? Kahit gumanong ka, sige, kainin mo na to, kain naman to, depensado yun. Yung pala yun. Anyway, kinapture na nga po yung D4, kinapture yung C2, nag-king move lang. Wow, kining mo ba lang? Kasi siguro pag lumipat ka dito, gaganito. Or dito, no? Anyway, kining mo ban lang, nag-knight naman, activating the knight, gumalaw ka bishop, pwede siguro makain ito. Anong ginawa? Nag-bishop d3. Wow, coach, pinakain pa rin. Yes, pag kinapture mo naman, kiking mo ban ka lang, or kahit dito, paano mo didepensahan yung dalawa? Pag umangat ka para depensahan, dito naman yung counterplay, baka ikaw pa mamblema. Kaya ang ginawa niya, nag-knight d6 na lang. Pagka knight d6, pinalit yung tore. Aba, interesting. Pag pinalit yung tore, baka may hirapan pa yung knight. Kasi yung bishop malakas eh. Pwedeng i-attack yung mga pawn na yan dahil nasa puting square. Kaya umiwas. Nag-rook dito, which is mali daw. Ang tamang tira daw, for some reason, rook G2. Bakit saan? Para saan yan, no? Eto, maintindihan ko pa eh. Pero rook G2 lang daw ang tira. Wow. Anong mali sa rook D2? Pagka rook D2 kasi, dumipensa o lamang naman na mali daw depensa. Ay, eto daw yung threat. Yan daw yung threat. May checkin lang ako ha. Bakit? Pagka king move, bishop C2. Wala siyang check doon. Anong diferensya pag dito ka? Example lang po tingnan lang natin yung rook G2 ng engine. Kasi may repeated din yung engine eh. Pag nag-rook F6, ano diferensya? King C7. Hindi siya makaganon, no? Wala na siyang gagawin. So, pag walang gagawin. No? Pag lumapit yung king, saka mag-rook G4. So, actually, yun yung main reason ng tiradang rook G2, rook G4. Dalawa pressure. Okay. Engine kasi lalim eh, no? Anyway, nag-rook D2, tumakbong ganon. Para depensahan yung bishop, nag-rook na sa G2. Ayun, nakuha niya pa rin. Rook G4 idea. So, nag-B3 and then nag-B5. Pagka B5, ano yan eh, para wala na talagang counterplay. Tumira lang ng A4 na sinagot ng capture na mali. Ang tamang tira daw is depensahan mo, solid ka na. Para hindi na talaga mapupunta doon. Kasi pagka takes po niyan, tumira po ng Bishop C4, medyo mali pa nga daw po eh. Ang tamang tira daw po ganito. Tapos pagka king move mo, saka kagaganon. Para pagka-capture doon, dalawang pass pawn na connected. Ganun daw po dapat ang gawin. Anyway, inuna yung Bishop C4 eh. Anong problema dyan? Pagka inuna mo pala yan, may weird na tira. Rook H2 lang. Ano meron sa Rook H2? Hindi po yan nangyari. Pero ito daw sabi ng engine. Kasi pagka Bishop takes, Knight takes F7, capture ka lang dito, capture ka sa B3, pag umatak siya sa pawn, A5. Pusang gala, sa kabilang side pala, tuloy-tuloy. Ito magpapanalo. King B7 na muna para hindi maano. Ito magpapanalo bigla. Nakabantay. Magic, no? Anyway, ang layo no? Biglang dun nagkaroon ng laban. Ang ginawa po kasi ni Fabi, hindi po siya nag-rook H2. Lalim kasi masyadong mga ganun, no? Kinapture niya po yung B3. Pagka-take sa B3, binawi po ng bishop, and then nag-knight F5. Ayun na. So, binigay na lang po yung pawn, pero may capture siya dito, magiging pass pawn to depensado pa yun. Ang ginawa po niya, nag-rook H3 na mali. Ang tama daw pong gawin, no? Pakita ko lang yung tama. Kainin. According po ito sa engine, ha? Pagka-takes po dito, rook B3. Ha? Pagka-king move, rook A3, pinalayo lang, no? Pag lumapit, rook B3 na naman. Pabalik-balik mangyayari. Oo nga, no? Babagsak to. Hindi madidepensan kasi pag pupunta ka dito, hindi mo na maitulak yan. Or lumayo yung king mo, nakatupang ka, baka ikaw mamblema, may pass pawn din. Wow.
lalim ng engine sa endgame. Anyway, knight F5, nag-rook lang sa H3 to defend na nag-rook lang sa F2. Para sa yung rook F2? Para pagka takes po ng pawn, may knight takes doon. Atakado yung bishop. Libre po yan pero atakado yung bishop. Pag kinapture mo to, knight will take it back. So, winning yun for the side of black. Kaya ang tama tira daw po, igalaw yung bishop atras mo Pero ang ginawa po ni Alvarez is rook B3 na mali. Kasi pagka king C7, nag-rook A3. Yan yung idea kanina Pero ano kaya yung diferensya? Ang diferensya po, nakahang po ito So, kasi dahil nakahang siya, A5 lang Wow. Teka lang coach. Kanina pa nakahang yan Diba? Kanina kasi pag kinapture mo, may capture check. Ngayon, pag tinakes mo, ganun pa rin coach, subukan mo itong kainin. May dali ka dito. Hindi, kicking mo ban ka muna. At pagkagalaw ng tori mo sa kakainin. Yun ang diferensya niya. Okay? Kaya pagka A5, bishop D5 ang ginawa, umiwas, and then nag-rook lang. Doon sa may F5, hitting the bishop and the pawn. Pagka-check, tumakbo, umatras, kinapture. So, ang ending 2 pawns up. And this is already winning for the side of Fabiano Caruana. Winning na daw po. Pero ano nangyari? Tingnan nyo Nag-check, tumakbo, umatake sa pawn, nag-rook sa G4, hitting the bishop, umatras, and then nag-king move. Magtataka kayo bakit hindi kinakapture yung pawn kasi may kain dun. Ayan. So, medyo may chance manalo yun pero mahirap yun. Mas maganda kasi i-maintain itong dalawa. Tapos makain ito. Kaya lumapit para tabihan at madepensahan. Anyway, nag-rook takes na and then nag-king move lang. Good move pala yun, Pagka-king move, teka lang, anong problema pag kinapture agad? Wow! Bishop takes. Ayun. Hindi pwede, may sacrifice. Maubos yung pawn. Kaya napilitan mag-king move. So, pagka bishop takes mo ngayon, yun lang. Okay? Kaya ang ginawa niyan, nag-rook A6, umangat yung king, and then nagtulak. At dito na winning na po si Fabi daw, according sa engine. Ang simpleng tira daw po is, atakihin mo to. Or pwede din yung ginawa ni Fabi, knight F5. Tapos pagka king move, eto na, kailangan mo ng tiradang ito. It's very important na maitira mo na yan, ma-pressure mo na to, mapilitan na siya dumipensa dyan para wala siyang bishop takes F5 na nangyari sa laro. Pakita natin. Pagka tira kasi po ng king move, hindi nag-rook D4 si Fabi. Ang ginawa niya po, nag-H5 or H4. Mali. Kasi may king C3. Anong problema sa king C3? Tulak lang ako ng pawn. May D6. Anong problema dyan? Di ba pwedeng, sabayan ko na yan? Pwedeng sabayan. Like example, tulak mo. Yun po yung ginawa ni Fabi. Kaso, may D7 din. Ayun, May D7 din anong problema sa D7? Paano mo didepensahan yan? Promote with a check yan Persado ka ngayon, mag-rook D4. Ang diferensya kanina kung nag-rook D4 siya, persadong mag-bishop defense. Ngayon, since nandito yung bishop, na-delayed yung rook D4, may bishop takes F5. Ano ngayon, coach? Di ba pagka bishop takes F5, makakapag-promote naman? Yes, makakapag-promote pero hindi ganun kadali yung endgame na to. Kasi kakainin yung tore, check ka, tatakbo, kakainin yung bishop. So, ito po ay lamang sa itim pero hindi madali. Lalo na kung makita yung tamang tira. At alam nyo kung ano yung tamang tira? Rook D6. Mapipilitan ka kasi magganon. So, very close to equal. So, ang tinira po dito, nag-king C6. Ayan, dumipensa na nagtulak ng pawn. Pagkatulak ng pawn, medyo equal pa rin pero kailangan makita yung tira na mahirap makita. Ang tira kasi is rook D3. Ang tinira is rook D1. Napatalo pala. Kasi pagka rook D1, tulak, gumanon, para ilalim, chumek, gumanon, tinulak, lumapit yung king. Kasi kahit po mag-rook E8 ka, just want to show you guys, mag-queen A3 lang yan. Saan ka pupunta? Dito. Diba? Queen F6 mate. Huwag ka dyan pumunta. Dito ka. Pagkapuntan mo dyan, Queen A5 check. Pagkatakbo mo dito, kahit G2 na lang. Kasi pagka-promote mo, capture, takes, and then promote. Grabe na alalim ng mga linyahan, Ngayon, hindi po nag-rook doon kasi talo nga, naging E7, which is much worse kasi pagka Queen A3, tumakbo, pinin, at pagka-pin, itutulang na po next, Siyempre, kailangan makatulak. Chumek muna. Nag-king move lang. Chumek. King move ulit.
at nagbantay lang doon. Aba, tumira lang po ng queen sa may B4 or B5, hitting the rook. Kasi gusto niya umalisin dyan para maitulak. At pagkatira po ng rook E2 or E7, tinulak yung pawn. Wala na. Talo na. Talo po ata sa time. Anyway, losing na talaga. Kasi, didepensa mo yan ng rook G7 eh. Tirahan ka na king F6. Oh, hindi mo pwedeng makain yan, no? Kasi pag kinapture mo to, let's say takes, queen E5, saan ka pupunta? Matik eh. Kahit dito ka sa kabila, matik ka pa rin. Or kung hindi ka man mamate, babagsak na yung pawn, pati yung rook later on. So, yun ang mangyayari. Anyway, gusto kong malaman anong diferensya. Balikan natin yun, no? Kasi interesting yun. Mahirap maintindihan eh. Dito po, oh. Ayan. Anong diferensya ng rook D1 sa rook D3? Pagka rook D3, abay, gayahin natin yung nangyari. O, queen A8 pa rin. O, saan ka pupunta? King B5. O, queen B7. O, anong diferensya to? King C5. Check. Punta dito. Siguro harangan para maitulak. King C6, tulak. O, anong diferensya nito? No? Rook E3. Lapit. Anong diferensya? Pagka rook E8, wala nang check. Teka lang, huwag tayo lumapit agad. Check muna tayo. Dito. Queen A5. Ayan, gaya natin yung kanina. King C6. Ang hirap maintindihan eh, no? Lalim masyado. Oh, anong diferensya? Lapit, para may tulak yung pawn. May rook E8. Ah, kinailangan ng king move. Malayo yung king dito. Dahil dito ka nagbantay. Oo. Kasi yung king lumalayo. Kanina kasi nandito yung king eh. So, dahil nandito yung tore mo, hindi maitulak dito, kailangan lumapit yung king. Tama. Ganun nga. Kasi, asa nangyari sa laro, ang king nandun eh. Oh, naitulak na yung po, nandito pa yung king. Kailangan lumayo yung king eh. Kailangan lumayo yung king para makapag-rook E8 ka nang walang problema. Kasi may linya kanina na nandito yung king na mate pagka nag-rook E8 ka, di ba? Or may mate somewhere. Tama, di ba? Ang hirap intindihin ng mga idea ng engine. Anyway, dahil sa panalo ni Pabi na yan, ang leading ngayon si Pabi at hindi lang po siya. Kasi sa labanang Pragnananda at Noderbek Abdusattorov, panalo si Prag. So, eto, medyo bilisan natin ng konti. Ano bang nangyari? Grunfeld po yung opening nila. Ayan. At ito po ay popular na Grunfeld, yung anti-Grunfeld dyan eh, yung Bishop G5, na kung saan, ganyan talaga mangyayari dyan. At ganitong klase ng endgame ang kakabagsakan mo. Ngayon, according po kay Pragnananda ito, preparado siya dito, no? Pagka Bishop F5, which is the line, tumira siya ng H4. Pagkatira po ng Rook C8, tumira po si Prag ng H5, na kung saan, tingnan nyo yung time ni Prag, 25 minutes ng kalamangan niya na. Ang bilis niya tumira, halos hindi, nadagdagan pa yung oras niya, hindi nabawasan, no? At sabi niya, preparation niya daw yan, ang linya dyan, kainin, na mahirap intindihin, kasi pagka ganun, no, bishop doon. Pag hindi mo daw alam yan, ang hirap itira ng tira na yung sisira mo pang structure mo. Eh, ang tagal daw nag-isip, tas ang tinarok E8, pagkatira ganun, alam niya daw lamang na dito ang item, dahil preparasyon niya to. At yun ang nangyari, nakapitalize niya yan, slowly pinalit. At tingnan nyo po yung gagawin na, eto, dito po sa part na ito, na kung saan umatas yung bishop, tinulakan lang ng pawn. Libre po yung bishop, pero may kain doon na. Tinulak lang, oh. Tapos napilitan, kainin. Takes, capture, one pawn up. Ito pong itim, pero weak po yung dark square. Lakas ng pawn at bishop. Ganyan nangyari, oh. Atake, nakapasok. Nakaka-hold pa nga eh. At may pagka-drawish, no? Pero bishop doon, pumasok yung bishop, gumanon, pumasok yung bishop, nag-extend, alright. Ayan, pinalit yung kabayo sa bishop. Opposite bishop, kala mo drawish eh, no? Ayan, no? Equal pawn, kala mo drawish, opposite bishop, pero yung hindi makalabas. So, ang nangyari, bishop C4, ayan, no? Dinahan-dahan lang ni Prag yan. Grenade niya to. Ayan, no? Oh. Hindi makain yung bishop na yung bati sa back na ka. Oh. Ayan, grenade niya yan. Ayan, ginapang po. Oh. Gapang. Oh. Oh. Dinahan-dahan lang, sinusugswang lang. Oh. Takes, sa pilitan takes. Ganon. Oh. Lumapit yung king. Punta doon.
Guman, hindi kasi maangat yung Torre dahil sa background checkmate na laging nandyan. So, tumira po ng Bishop E7, pumunta nun, Bishop lang sa B4. O, ano nang gagawin? Ito po, plano eh. Hanep, no? Buusin yung pawn. Umangat para hindi makapasok, pero pagka-check, ting, ting. Pinantayan eh, pero wala ito. At nag-reseta. Bakit? Pagka-capture niyan, promote na yan. At dahil doon, ang standing, eto na. Kasi yung ibang laro, natabla, si Gukesh po, natabla po siya kay, kay Bogdan Daniel Deac. Winning pa nga nung last part si Bogdan Daniel Deac, natabla lang. Tapos si Levon Aronian, natabla din po kay MBL. Ito po ang kanilang standing. Ayan. So, leading po si Fabi and Paragnananda with 2 points. Samantalang nakabuntot si Wesley, MBL, Duda, Bogdan Daniel Deac, Ali Reza, Gukesh. At Lebon and Noderbeck, 1 point. Dalawang tabla sila isang talo. Abangan po natin yung round number 4. So, mamaya round number 4. Sige na nga, pilitin na natin makapag-live. Ang dami kong ganap ngayon, may tournament eh. Hindi ko alam kung lalaro ako. May International Open ngayon na Blitz event, side event nila. Hindi ko alam kung lalaro ako. Pero tingnan ko. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling magkikita. God bless po mga kapiyay. Thank you po sa support. Bye-bye po. Cause I'm an albatross.